Nagsasanayan mga Chinese na fighter jets sa himpapawid ng Egypt sa ikalawang Eagles of Civilization na ehersisyo at mas mahalaga ngayong taon ang kanilang deployment. Nagpadala ang Sina ng kanilang mga advanced na JD-6 fighter sa Africa sa unang pagkakataon, habang ang Egypt naman ay lumilipad gamit ang mga Rafale na gawa sa Pransya. Ayon sa Cairo, ito ay tungkol sa pagsasanay at kooperasyong militar. Pero para sa Washington, isa na naman itong palatandaan ng matagal ng kaalyado ng US sa seguridad ay nagpapalalim ng ugnayang depensa sa Beijing at binibigyan ng China ng mahalagang karanasan sa paggamit ng mga sandatang gawa sa kanluran. Para pag-usapan pa ito, kasama natin ngayon si Hussein Kamel Hariri, dating assistant ng Ministrong Pandabas ng Ehipto at dating direktor ng Departamento para sa mga usaping Israeli sa Ministry ng Ugnayang Pandabas ng Ehipto. Hussein, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News. Ngayon, salamat. Ako ang natutuwa. Salamat, Tina. Kailangan kong sabihin, napakagandang pangalan, Eagles of Civilization. Talagang kapansin-pansin ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa realidad? Ano ba talaga ang naidudulot ng ugnayan militar na ito sa Ehipto? Kung titingnan sa kasaysayan, ang Ehipto ang unang bansang Arabo at Muslim na kinilalang diplomatiko ang China noong 1955. At mula noon, lalo pang tumibay araw-araw ang ugnayan ng Ehipto at China. At ilang taon na ang nakalipas, pumirma kami ng isang komprehensibong kasunduan sa estratehikong pakikipagtulungan sa China. Sa militar, pagdating sa kooperasyong militar, normal lang para sa pananaw ng Ehipto ang pagsasanay sa pagitan ng dalawang hukbong panghimpapawid. Dinagawa namin ang ganitong mga pagsasanay ng regular kasamang ibang mga bansa. At hindi namin nakikita ang anumang particular na dahilan para mag-alala o mabahala ang ibang mga kapangyarihan o bansa. Pagdating sa mga pagsasanay na ito, Paano naman ang pag-aalala ng kanluran? Pinagmamasdan ba ito ng Washington? Maari bang ang mas malapit na ugnayang militar sa Beijing ay magbanta sa kakayahan ng Egypt na makakuha ng mga armas ng Amerika kahit sa malayong hinaharap? hindi ko iniisip na ang mga pagsasanay na ito o ang aming kooperasyon sa China sa larangan ng militar ay magkakaroon ng negatibong epekto sa teknolohiyang militar ng kanluran o sa aming kooperasyon sa kanluran, maging sa Estados Unidos o sa mga bansa sa kanluraning mundo tulad ng Pransya, tulad ng Alemanya, sa anumang paraan. Siyempre, alam namin, lubos namin naunawaan ang mga alalahanin ng mga bansa sa kanluran. At siyempre, hindi namin isusugal ang aming relasyon sa mga bansang ito. May ilang mga alalahanin din ng Israel. Ang kooperasyong militar ng Egypt at China ay dati nang naging sanhi ng pag-aalala, ayon sa ulat ng media ng Israel, na may ilang seryosong babala kung makakakuha ang Egypt ng mga J-10C fighter jet ng Xi na may kasamang mga long-range air-to-air missiles. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga alalahaning nararamdaman sa Jerusalem? Sa tingin ko, naiintindihan ko na hindi lang ako, kundi lahat ay naniniwala at nakakaunawa niyan. Ang Israeli Air Force ay isa sa pinakamoderno sa gitnang silangan. At sa tingin ko, hindi magiging banta ang pakikipagtulungan natin sa mga Chino sa Air Force. Isa itong hakbang depensibo sa panig ng Ehipto. At inihahanda namin ang hukbong sandatahan ng Ehipto para harapin ang anumang maari mangyari sa hinaharap. Tungkol naman sa Israel, may ilang mga Israeli. Sa totoo lang, nagsimula nang magsalita ang ilan tungkol sa pagpunta sa digmaan laban sa Ehipto. Pagkalipas ng 15 taon mula na yon, kaya kapag nakikita natin ang mga ganito, kapag nakikita natin ang mga ganitong pahayag, hindi natin alam kung seryoso ba talaga ito o hindi. At syempre, hindi ito mga opisyal na pahayag ng pamahalaan ng Israel. Pero kahit ano paman, dapat tayong maging handa na harapin ang anumang posibleng mangyari sa hinaharap. Hussein Kamel Hariri, salamat sa pagbabahagi mo ng karagdagang kaalaman tungkol sa Eagles of Civilization Drill at kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa Ehipto mismo. Maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am.